sexual preference at mas gusto na rin niya maging designer. At mangolekta ng mga gwapong boylet. Utang na loob, tama na yan, sandali. Parang masyado niyo nang pinangungunahan ito si Sir Armando. Parang gusto niyo nang pakasalanan ni Sir si Ma'am Alejandra. Bakit? Sino nagsabing titira na siya sa Bogota at for good na siya dito? Wala, di ba? Nagpunta siya bilang executive at pumirma ng kontrata dito para mag-close ng deal, yun lang. Naku, Inesita, napansin ko madikit ang babae yon kay Sir Armando. May relasyon yan. Tama yun. Isa pa ha, wala namang masama kung sila na nga. Kasi break na sila ni Ma'am Marcela. Kaya malaya na si Sir. Hindi ba, Betty? Oo, tama ka, Berta. Wala na pag-make na si Sir, kaya pwede na siya makipagrelasyon, hindi ba, Betty? Sa gwapo ni Sir Armando, at pag nalaman ng mga babae na malaya na siya, magkakandara pa lahat yan, di ba, Betty? Girls, tumigil na kayo, pwede ba? Itigil niyo na yan. Ay, Betty. Pasensya ka na sa amin kung tinutorture namin ang gusto ang pag-iisip mo. Oo nga. Ang gusto lang namin, mag-isip ka ng paraan dahil baka magsisi ka kung kailan huli na ang lahat. Magbakasyon ka. Ayoko. Alam niyo naman na hindi ko pwedeng iwan sa ngayon ng Ecomona. Ay, Betty, kung ako sa'yo lumabas ka at makipag-date sa mga papang material, patunayan mo kay Sir Armando na hindi lang siya lalaki, di ba? Tama yun. Hindi naman ako magtatagal dito. Maghintay ka lang. Kasi naman, ang tagal-iserve nung in-order kong food eh. Sige, simulan mo na yung kwento. Gusto kong ikwento mo sa akin ang bawat detalye, okay? Ate, kilala mo yung pagkain? Wait lang, friend ah. Later na lang. KK! Bye! In-order mo yan? Yes. Waiter, pa-order ng wine dito. Ikaw, gusto mo? Hindi, ayoko. Okay lang, tubig na lang ako. Ate, hindi ko alam ganyan ka pala kalas kumain. Nicholas, sa problema ko ngayon, sino ba naman ang hindi gaganahan kumain? Tension eater kasi ako eh. Dati kasi malaki ang sweldo ko, kaya heto, nasanay ako na laging maraming kinakain. Alam mo ba, pati rep ko sa bahay ngayon, wala nang laman. Oo, tama ka. Napansin ko nga na nagpunta ako doon. Naghirap pa nga ako doon sa mga dagat sa agrobreak. Nicholas, nawawalan ako ng gana sa mga sinasabi mo. Nananadya ka ba? Sa totoo lang, ayoko nang maalala ang mga nangyari nung gabing yun dahil kinikilabutan ako pag naiisip ko yun. Terrible yun, Nicholas, kadiri! Tati, ayoko namang mawalan ka ng gana sa pagkain ng dahil lang dyan. Pero magkaiba yata tayong dalawa ng opinion sa nangyari. Kasi, para sa akin, memorable yung nangyari. Nung gabing yun, Makinig ka, Nicholas Mora. Kung ipipilit mo yung kalokohan mo, iiwan kita at magta-taxi na lang ako pa uwi. O kaya ihahatid mo ako sa bahay nang wala sa oras. naman umanahon ka muna. Kalimutan mo na yung mga sinabi ko. Kumain ka na lang. Huwag ka na magalit ng dahil lang doon. Siguro para sa'yo memorable ang gabing yon. Pero para sa akin, bangungot yun, Nicholas. Dahil wala kang ibang intensyon nun, kundi pagsamantalahan ang aking kahinaan. Alam mo, problemado ko, kaya ginawa mo yun sa akin. Ginamit mo lang ako. Dahil sa pambobola mo at nagpagamit naman ako sa'yo, Nicholas, dahil akala ko ikaw nang makakatulong sa problema ko, pero hindi rin pala. Tama. Ang saya mo, di ba? Nag-enjoy ka ng husto, Nicholas. Ang galing mo, totoo. Pilib na ako sa'yo dahil ang husay mo. Ang ibig kong sabihin, bilib na ako dahil nauto mo ako, Nicholas. At ang mukha mo. Pati, huwag kang magalala. Babawi na lang ako sa isa susunod pa. Huwag ka na magalit. Ha? Ano? Eh, ibig sabihin na nangarap ka pa rin na mauulit ang nangyari niyo sa ating dalawa, Nicholas. Hindi, Patricia. Plano ko lang na ihatid ka gabi-gabi sa bahay. Para naman, wala kang problema sa pamasahe. Pagkatapos palagi na rin kita ititilig sa dinner. Para hindi ka na magastos. Okay yan, di ba? Kung gusto mo yan, Kay, kailangan magagawa mo para makabawi ka sa ginawa mo sa akin, Nicholas. Naku, Betty, alam mo sa ganda ng itsura mong yan? At sa ganda ng kotse mo ngayon? Tapos presidente ka pa ng isang malaking kumpanya? Ato, imposibleng walang maakit na lalaki na masigit kay